Heto na mga kababayan, former President Duterte may matinding mensahe sa buong Pilipino sa pamamagitan po yan ni Kitty Duterte. Ayan, pakinggan natin yung mensahe ni former President Duterte. Mga kababayan, ito na. Balita po to mula sa The Hague, Netherlands, sa ICC. So ito na. Rika Kitty Duterte, how are you today? I'm good. How are you? I'm good. First and foremost, I know it's really cold. Happy New Year to you. Happy New Year. Tatay Digong sends his greetings to everyone now, every Filipino here today. Merry Christmas and a Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, it's the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all, and he said, more power to you all now. Yeah. Oh my God. Okay. Kit, nawala na akong Kamot biyak eh. Kitty, how was your celebration of New Year here in Europe? It was good. Was very happy. A really happy New Year. Still incomplete because of my father's absence, but still happy, and I'm still feeling blessed nonetheless. Kit, can you share to us how did the former president celebrated his New Year, if it's possible? Walang bago sa kanya. You know, he's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, TV. Yun yung ano niya, kasiyahan niya. So, Kitty, now that it is 2026, is there something that you wish to do in 2026 to change maybe, or some sort of? Luckily, fortunately, all of my goals for 2025, nagawa ko naman sa awa ng Diyos. Maybe for 2026, I just pray to be a better version of myself and stronger, fiercer for my family. Yeah. Kitty, mabuhay ka. Is there something you want to share to the Filipino people for the New Year's time? For the New Year's time, wala. It's the same thing every time, no? Maybe I think with everything going on in social media, because I know people, especially my age, who are so addicted to social media. I think it would help if we stop comparing ourselves and only compete with ourselves, because what I aim to be every day is a better version of myself, not someone else, right? So yeah, I think everyone should, try to apply that mindset. Thank you, Kitty. Mabuhay ka. Thank you. Mabuhay kayo. Ayan mga kababayan yung buong interview kay Kitty Duterte. At yan nga nagbigay nga ng mensahe si former President Duterte ng Merry Christmas at Happy New Year mga kababayan. Yun daw yung mensahe ni former President Duterte. Ulitin natin Tatay Digong sends his greetings to everyone now, every Filipino here today. Merry Christmas and a Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, it's the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all, and he said, more power to you all now. Yeah. Oh my God. More power to all Okay. daw mga kababayan. Kit, Ayan. Kahit si former President Duterte ay nagbigay ng mensahe ng more power to all daw sa lahat ng Pilipino worldwide mga kababayan. So, ayan po yung mensahe ni former President Duterte. So, ngayon naman mga kababayan, pakinggan ho natin itong sa video ni The General's Viewpoint na sabi niya dito, Mirisi Gaba, PBBM kawawa sa sampahan kaso sa Supreme Court ni Kong Irise if. So, ano kaya ang pumapaloob dito? So, ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Billionaire News Channel. Interview ito kay Congressman Edgar Erese. Pinapaliwanag niya yung nangyari sa 2026 budget
Sabi niya mas malinis ang 2026 budget kumpara sa tatlong naunang taon ng Marcos Jr. administration, 23, 24 and 25. Kaya lang nagbabala ang minority deputy leader, sasampahan niya ng kaso sa Supreme Court ang Pangulong Marcos Jr. pag hindi ibineto yung mga unprogrammed funds dahil unconstitutional na yon, sinabi ng mga maestrado sa Korte Suprema. Pakinggan natin. Na budget in 2023, 2024 at 2025. At mas malakas ang minority ngayon, talagang naposisi namin, inaabot kami ng madaling araw. Kung may nakalusot man lang dyan, very minimal. At madaling ma-check yan ng Oversight Committee pag sa implementation. Pero ang tigas ng ulo ng gobyerno natin, pinasok pa rin yung unprogrammed funds. Ay ang liwaliwanag nung sinabi ni Justice Hernando dun sa decision ng Supreme Court. Sa PhilHealth, sabi niya, any form of unprogrammed funds, unconstitutional. Wow! So ngayon, pagka hindi binito yan ng Presidente, hindi pa niya naman pinipirma, pero may kahilingan na si Cardinal David na sana ibito ng Presidente yan. Kung hindi niya ibibito, I will be forced to file Yun. the petition before the Supreme Court questioning the constitutionality of unprogrammed funds. Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 50 Okay. Salamat, Congressman Edgar Erese. May pag-asa pa ang ating bansa habang may mga kongresistang katulad ni Congressman Edgar Erese. At in fairness, sa mga minority, nandyan, minority sina Congressman De Lima, Congresswoman De Lima, Congressman Shell Jekno, Sendanya, Makabayan Black, mga minority na pumipigil sa hindi magandang ginagawa ng majority. Biruin mo yon, sa pag-ratify ng BICAM report, hindi na nila pinagsalita ang mga minority congressman. Garapalan talaga. Ang rules ng Kamara, dapat yung mga ganun, pinagdidebatehan ng maigi at i-allow ang mga congressman to explain their vote. Lalo na yung those who will voted no. Wala, diretso. Ayes, nays, mga ganun lang. In less than 2 minutes, na-ratified yung budget sa Kamara. Karapal sila eh. I don't know kung ano. Salamat naman lang at medyo nag-improve ang budget natin ngayon. Kaya lang, ang laki pa rin yung naisingit na unprogrammed funds. 243 billion. No, yung binanggit na nga ni Congressman Erese, binanggit na ni Justice Hernando na any form of unprogrammed funds is unconstitutional. Laki yung unprogrammed funds. 243 billion. Kaya siguro, ayun, salamat sa mga religious leaders. May mga koalisyon sila. Isa na yan si Cardinal David. Plus mga kasamahan pa niya na nananawagan sa Pangulo na i-veto yung unprogrammed funds. Dito mo makikita ngayon ang political will ng Pangulo. Last year, kung ibineto lang niya yung mga budget insertion, hindi sana ganito kalala ang korupsyon ngayon. Kaya lang, wala eh. Pinag-aralan ko 4,057 pages ni review, nagbeto man kakaunti 29 billion lang perma diretso. Kaya sinasabi nila na liable siya sa pinirmahan niya ng mga budget insertion. Kaya I just don't know what will happen to the president pag alis niya sa pwesto. Nakikita ko na, I hope I'm wrong, kaliwat kanan ang kasong isasampa sa kanya.
Kaya nga, Sigurado. nandyan na yung kanyang insurance policy, si Ombudsman Boying Rimulya na dedepensa, tutulong sa kanya sa mga kaliwat kanang kaso sa graft and corruption. At tingnan natin, let us to see. So, hanggang ngayon, di pa niya pinag-aaralan pa rin. Kailan kaya niya pipirmahan? So, pag pinirma niya, magkano kaya ang anyang ibebeto? Sana naman magkaroon siya ng political will to say no dito sa mga unprogrammed funds dahil yan ang isang rason kung bakit hindi pumirma sa ratification ito na, mga minority congressman. Sa Senado naman, Senator Amy and Senator Marcoleta, ayaw din nila yung mga unprogrammed funds na yan. Kaya lang itong gobyerno natin, siguro, kakotsaban na rin nila ang nasa executive. Go! Sige, lagyan natin. Go! Sige. So, kung mayroong administrasyon na may record ng pinakamaraming kasong naisampa sa Supreme Court, wala nang iba. Ito na. The only top-notcher Marcos administration. Isa pa lang ang nadidesisyonan, PhilHealth pa lang yun. Hihintayin pa rin natin yung 2025 GAA na pinitisyonan. Although tapos ng 2025, kaya lang malaking sampal sa administrasyong ito pag i-declare pa rin ng Supreme Court na unconstitutional. Then ito na ulit, 2026, nanganganib na naman na sampahan ng kaso. So, hindi na natuto itong administrasyong ito. Si Executive Secretary Ralph Recto naman, sinampahan na siya ng kasong plunder. Palusot pa siya. Wala akong kasalanan. Sinusunod ko lang ang utos ng Kongreso sa akin. Tell it to the Marines. Tignan natin. Sana mag-prosper ang plunder case na isinampa kay Recto sa Ombudsman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, ginagamit natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito no? Sa matinding nangyayaring corruption sa ating bayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.